Sa paanan ng isang luntiang kabundukan ay matatagpuan ang baryo Pinagdilawan, isang tahimik na pamayanan na kilala sa matabang lupa, malinaw na batis at malawak na taniman ng pinya. Halos bawat pamilya sa baryo ay umaasa sa ani ng kanilang bukirin upang mabuhay. Sa pagsikat ng araw ay makikita ang mga magsasakang maagang nagtutungo sa kanilang mga taniman, bitbit ang pag-asang magiging sagana ang kanilang ani sa paglipas ng mga buwan. Kabilang sa mga magsasakang iyon si Nilo. Si Nilo ay 32 taong gulang na binata. Tahimik siyang tao, masipag at kilala sa pagiging matapat. Hindi siya mayaman, ngunit hindi rin siya nagrereklamo sa buhay. Ang kaniyang maliit na pinyahan ay minanapan niya sa kaniyang yumaong ama na buong buhay na naglaan ng lakas upang mapanatiling mabunga ang lupang iyon. Bago pumanaw ang kaniyang ama, ay may iniwan itong habilin. Huwag mong pababayaan ang pinakamatandang bahagi ng ating pinyahan. May lihim na hindi kayang ipaliwanag ng isip, ngunit mauunawaan ng pusong marunong kumalang. Bata pa noon si Nilo kaya hindi niya gaanong naunawaan ang kahulugan ng mga salitang iyon. Lumipas ang maraming taon at nanatiling palaisipan sa kaniya ang habilin ng kaniyang ama. Ang bahaging tinutukoy nito ay nasa pinakadulong dako ng taniman. Hindi iyon karaniwang pinupuntahan ng mga tao sapagkat napapalibutan ito ng matatandang punong kahoy at makakapal na halamang ligaw. Kahit sa katanghaliang tapat ay tila nananatiling malamig at may kakaibang katahimikan sa lugar. Marami ng kwento ang umiikot tungkol sa bahaging iyon ng pinyahan. Ayon sa matatanda, may espiritong nagbabantay roon. Ayon naman sa iba, may nakatagong kayamanan. May nagsasabing kapag gabi ay may puting liwanag na sumasayaw sa pagitan ng mga puno. Ngunit wala ni isa mang nakapagpatunay sa alinman sa mga kwentong iyon. Hindi rin naging mausisa si Nilo. Para sa kanya, sapat ng alagaan ng lupa at magpasalamat sa bawat ani. Isang umaga ng tag-init ay maaga siyang nagtungo sa bukirin. Napansin niyang tila mas mabango ang simoy ng hangin kaysa karaniwan. Ang mga ibon ay nagsisipag-awitan habang ang mga dahon ng pinya ay marahang sumasayaw sa banayad na ihip ng hangin. Habang naglilinis siya ng damo ay may napansin siyang kakaibang bakas ng paa sa lupa. Hindi iyon bakas ng tao. Hindi rin iyon bakas ng anumang hayop na kaniyang kilala. Maliit lamang ang mga yapak, ngunit napakalinaw ng pagkakaukit sa mamasa-masang lupa. Sinundan niya ang mga bakas hanggang makarating siya sa pinakamatandang bahagi ng pinyahan. Pagdating niya roon, ay tila biglang nagbago ang paligid. Mas malamig ang hangin, mas matingkad ang kulay ng mga halaman, mas malinaw ang awit ng mga ibon. Napansin niyang may mga halamang hindi niya kailanman nakita sa buong buhay niya. May mga bulaklak na kumikislap sa ilalim ng sikat ng araw at may mga baging na tila kusang gumagalaw kahit walang hangin. Napatigil siya. Sa gitna ng masukal na bahagi ng taniman ay may isang makitid na landas na natatakpan ng mga dahon. Hindi niya matandaang naroon iyon noon. Dahan-dahan niya itong nilapitan. Habang sumusulong ay tila unti-unting nawawala ang mga karaniwang tunog ng kagubatan. Ang natira lamang ay ang banayad na pagaspas ng hangin. Maya-maya pa ay bumungad sa kaniya ang isang napakagandang hardin. Hindi iyon maaaring likha ng tao. Puno iyon ng mga halamang namumulaklak sa iba't ibang kulay. May maliliit na batis na umaagos sa pagitan ng mga bato. Ang damuhan ay tila luntian sa paraang hindi pa niya nakita kailanman. Sa gitna ng hardin ay nakatayo ang isang napakalaking punong kahoy. Ang puno ay may napakalapad na katawan at tila kasintanda ng kabundukan. Sa paligid nito ay tumutubo ang pinakamagagandang punong pinya na nakita ni Nilo. Mas malalaki ang bunga, mas matingkad ang kulay, mas mabango ang halimuyak. Lumapit siya upang masdan ang isa sa mga bunga. Pagkahawak niya rito ay tila may banayad na init na dumaloy sa kaniyang palad. Napaatras siya. Hindi niya maipaliwanag ang kaniyang naramdaman.
biglang dumampi ang malamig na simoy ng hangin. Paglingon niya ay tila may puting aninong mabilis na nagkubli sa likod ng malaking puno. Napalunok siya. Sinubukan niyang tawagin kung may tao sa paligid, walang sumagot. Lumipas ang ilang sandali bago niya muling nilibot ang hardin. Habang naglalakad, ay napansin niyang walang tuyong dahon sa lupa. Wala ring mga sirang halaman. Tila ang buong hardin ay kusang inaalagaan ng isang hindi nakikitang kamay. Sa paanan ng malaking puno ay may isang batong bilog na halos natatakpan ng lumot. May nakaukit na mga simbolong hindi niya mabasa. Dahan-dahan niya itong hinaplos. Sa sandaling iyon ay muling umihip ang hangin. May ilang talulot ng bulaklak na umikot sa kaniyang paligid bago marahang bumagsak sa lupa. Kasabay nito ay may tinig na napakahina. Hindi niya maunawaan ang mga salita. Ngunit malinaw niyang narinig ang isang pangalan. Nilo. Napalingon siya sa iba't ibang direksyon. Wala pa ring tao. Bahagyang bumilis ang tibok ng kaniyang puso. Sa unang pagkakataon sa kaniyang buhay ay naramdaman niyang may kakaibang hiwagang naninirahan sa lupang minana ng kaniyang ama. Hindi siya tumakbo. Hindi rin siya natakot. Sa halip ay nakaramdam siya ng kakaibang kapayapaan. Para bang matagal na siyang hinihintay ng harding iyon. Bago tuluyang lumubog ang araw ay nagpasya siyang umuwi. Ngunit bago siya tuluyang makalabas ng lihim na hardin, ay muli siyang napalingon sa malaking puno. Sa pagitan ng mga dahon ay may isang napakagandang dalagang nakasuot ng mapusyaw na berdeng kasuotan. Mahaba ang kaniyang buhok na tila sinasabuyan ng liwanag ng dapit hapon. Ngumiti ito ng bahagya. Sa isang kisap mata ay naglaho ang mahiwagang nilalang na para bang natunaw sa hanging dumaraan sa pagitan ng mga dahon. Hindi alam ni Nilo kung panaginip lamang ba ang kaniyang nakita. Ngunit isang bagay ang tiyak niyang nalalaman. Ang lihim na hardin ng kaniyang pinyahan ay hindi lamang basta hardin. May isang hiwagang matagal nang nag-aabang sa kaniyang pagdating. Magdamag na hindi nakatulog si Nilo. Sa tuwing ipipikit niya ang kaniyang mga mata, ay muling sumasagi sa kaniyang isipan ang mahiwagang hardin, ang napakalaking punong kahoy, at ang dalagang biglang naglaho sa pagitan ng mga dahon. Hindi niya malaman kung panaginip lamang ba ang lahat o tunay na nangyari ang kaniyang nasaksihan. Pagsikat pa lamang ng araw, ay muli na siyang nagtungo sa kaniyang pinyahan. Katulad ng dati, dala niya ang kaniyang mga kagamitan sa pagsasaka, ngunit ang kaniyang isip ay nasa lihim na hardin. Habang naglalakad siya sa pagitan ng mga hanay ng mga punong pinya, ay napansin niyang tila mas masigla ang mga halaman kaysa mga nakaraang araw. Ang mga dahon ay luntian at ang mga bunga ay nagsisimula ng lumaki ng higit sa kaniyang inaasahan. Nang marating niya ang makitid na landas na natatakpan ng mga dahon, ay huminto siya sandali. Tumingin siya sa paligid upang tiyaking walang ibang tao. Tahimik ang buong pinyahan. Tanging huni lamang ng mga ibon at marahang ihip ng hangin ang maririnig. Dahan-dahan siyang pumasok sa landas. Muli niyang narating ang mahiwagang hardin. Katulad ng una niyang pagdating, tila ibang mundo ang nasa kaniyang harapan. Ang malinaw na batis ay patuloy na umaagos. Ang mga bulaklak ay marahang sumasabay sa hangin. May mga paru-parong may kakaibang kinang na paikot-ikot sa paligid ng malalaking halaman. Lumapit si Nilo sa napakalaking punong kahoy. Sa pagkakataong ito ay malinaw niyang narinig ang mahinang tinig ng hangin na wari may dalang mga salitang hindi lubos maunawaan. Tumigil siya sa paanan ng puno. Biglang kumislap ang liwanag sa paligid. Unti-unting lumitaw ang isang dalagang may mahabang buhok na tila sinag ng buwan ang kinang. Ang kaniyang kasuotan ay yari sa mga hibla na wari hinabi mula sa mga dahon at talulot ng bulaklak. Sa kaniyang ulo ay nakapatong ang isang munting koronang yari sa mga baging at puting bulaklak. Hindi nagsalita si Nilo. Hindi rin siya makagalaw. Ang dalaga ang unang nagsalita. "Matagal kitang hinintay." Mahinahon ang kaniyang tinig. Wala itong bakas ng galit o pananakot. "Lumapit ka, Nilo."
Nag-atubili man ay sumunod siya. Huwag kang matakot. Hindi kita sasaktan. Paglapit niya, ay lalo niyang nakita ang pambihirang kagandahan ng dalaga. Ang kaniyang mga mata ay tila sumasalamin sa malinaw na tubig ng batis. Ang kaniyang ngiti ay banayad at nagbibigay ng kapanatagan. Sino po kayo? Mahina niyang tanong. Ako ang tagapagbantay ng harding ito. Marami ang tumatawag sa akin na diwata ng pinyahan. Napalunok si Nilo. Kung gayon, totoo ang mga kwento ng matatanda. May katotohanan ng ilan sa kanilang mga kwento, ngunit marami rin ang nabalot ng takot at maling haka-haka. Tahimik na nakinig si Nilo. Ang harding ito ay higit na matanda kaysa sa baryong iyong tinitirhan. Noon pa man ay pinangangalagaan na ito ng aming lahi. Hindi ito maaaring matagpuan ng sinumang sakim o may masamang balak. Napatingin si Nilo sa paligid. Kaya pala hindi ito nakita ng ibang tao. Ang hardin ay nagpapakita lamang sa taong may malinis na puso. Nanatiling tahimik si Nilo. Naalala niya ang kaniyang ama. Ang aking ama? Alam ba niya ang tungkol sa inyo? Ngumiti ang diwata. Oo, nagulat si Nilo. Ang iyong ama ang naging tagapag-alaga ng hangganan ng harding ito sa loob ng maraming taon. Totoo po ba iyon? Oo, hindi niya sinabi sa iyo ang lahat sapagkat hindi pa dumarating ang tamang panahon. Napabuntong hininga si Nilo. Unti-unti niyang nauunawaan ang mga huling habilin ng kaniyang ama. Ngayon ay ikaw na ang napili. Bakit ako? Sapagkat ang puso mo ay hindi pinaghaharian ng kasakiman, hindi mo hinangad ang kayamanan, hindi mo inabuso ang lupang minana sa iyo. Pinangalagaan mo ito ng may pagmamahal. Naramdaman ni Nilo ang bigat ng pananagutang unti-unting ibinibigay sa kaniya. Lumakad ang diwata patungo sa isang bahagi ng hardin. Sumunod si Nilo. Sa gitna ng makukulay na halaman ay may isang maliit na bukal. Napakalinaw ng tubig nito at sa ilalim ay may mga batong kumikislap na tila mga bituin. Ito ang bukal ng buhay. Ano po ang kahalagahan nito? Ang tubig na ito ang nagbibigay lakas sa buong hardin. Habang nananatili itong malinis, mananatiling masagana ang pinyahan at ang buong baryo. Nagmasid si Nilo sa paligid. Napansin niyang walang kahit isang tuyong halaman. Wala bang maaaring sumira rito? Nagbago ang anyo ng diwata. May bahagyang lungkot sa kaniyang mukha. Mayroon. Sino? Ang kasakiman ng tao. Hindi agad nakaimik si Nilo. Sa pagdaan ng panahon ay may darating na mga taong maghahangad ang kininang lupaing ito. Hahanapin nila ang lihim ng hardin. Kapag nangyari iyon, kakailanganin mo ng matinding tapang upang ipagtanggol ang lugar na ito. Lalaban ako kung kinakailangan. Hindi lakas ang unang sandata, kundi karunungan. Tahimik na tumango si Nilo. Lumipas ang ilang sandali habang naglalakad silang dalawa sa loob ng hardin. Napansin niyang may mga ibong hindi pa niya kailanman nakita. Ang kanilang mga balahibo ay may makukulay na kinang at hindi sila natatakot sa presensya ng tao. Huminto ang diwata sa harap ng isang punong pinya na naiiba sa lahat. Ang bunga nito ay kulay ginto. Hindi ito kumikislap dahil sa sikat ng araw. Tila likas ang liwanag na nagmumula rito. Ito ang unang pinyang tumubo sa harding ito. Hindi makapaniwala si Nilo. Kapag dumating ang panahon ng pinakamalaking pagsubok, ang bungang ito lamang ang makapagliligtas sa hardin. Hindi na siya nagtanong pa. Alam niyang hindi pa panahon upang malaman ang lahat. Bago siya umalis ay humarap muli sa kaniya ang diwata. Mula ngayon ay ikaw na ang magiging tagapag-ingat ng lihim na hardin. Ano ang dapat kong gawin? Alagaan mo ang iyong puso tulad ng pag-aalaga mo sa iyong mga tanim. Sapagkat kapag ang puso ng tagapagbantay ay nadungisan, unti-unti ring mawawala ang biyaya ng hardin. Tumango si Nilo. Ipinapangako kong iingatan ko ang harding ito. Ngumiti ang diwata. Sa isang marahang ihip ng hangin ay naglaho siyang muli na tila naging bahagi ng mga dahon at liwanag ng kagubatan.
naiwang mag-isang nakatayo si Nilo sa gitna ng mahiwagang hardin. Ngunit ngayon ay hindi na siya nalilito. Alam na niyang ang lupang minana ng kaniyang ama ay hindi lamang simpleng pinyahan. Isa itong banal na lugar na maraming salinlahi ng pinoprotektahan ng isang diwata. At mula sa araw na iyon, nagsimula ang tunay na tungkulin ni Nilo bilang bagong tagapagbantay ng lihim na hardin. Mula nang tanggapin ni Nilo ang tungkulin bilang tagapagbantay ng lihim na hardin, ay nagbago ang takbo ng kaniyang mga araw. Tuwing madaling araw, ay inaalagaan niya ang kaniyang pinyahan tulad ng nakasanayan, ngunit bago sumikat ng lubos ang araw, ay dumaraan siya sa makitid na landas patungo sa mahiwagang hardin. Doon niya sinusuri ang kalagayan ng mga halaman, ang malinaw na bukal, at ang napakalaking punong kahoy na siyang puso ng buong hardin. Sa bawat pagdalaw niya ay tila lalo siyang tinatanggap ng lugar. Ang mga ibon ay hindi na lumalayo sa kaniya. Ang mga paru-paro ay marahang lumilipad sa kaniyang paligid. Maging ang mga usa at maliliit na hayop sa kagubatan ay tila kinikilala na siya bilang kaibigan. Minsan ay muli niyang nakita ang diwata. Tahimik itong nakaupo sa tabi ng bukal ng buhay habang pinagmamasdan ang umaagos na tubig. Napakabilis mong natututo, wika nito. Sinisikap ko lamang pong maging karapat-dapat. Walang taong agad na nagiging ganap na tagapagbantay. Ang tunay na pagsubok ay hindi dumarating habang payapa ang paligid. Hindi pa man nakasasagot si Nilo ay napansin niyang may ilang dahon ng pinya na unti-unting naninilaw. Nagulat siya. Noon lamang siya nakakita ng ganoon sa loob ng mahiwagang hardin. Bakit po nagkakaganyan ang mga halaman? Hindi agad sumagot ang diwata. Sa halip ay yumuko ito at hinaplos ang isang dahon. Unti-unti itong muling naging luntian. May isang taong nagdadala ng masamang hangarin papalapit sa ating baryo. Napatingin si Nilo sa labas ng hardin. Nararamdaman ba iyon ng mga halaman? Oo, ang harding ito ay buhay. Kapag may panganib, ito mismo ang unang nakakaramdam. Mula noon ay naging mas mapagmatyag si Nilo. Pagkaraan ng ilang araw ay kumalat ang balita sa buong baryo Pinagdilawan. May isang mayamang negosyante ang dumating mula sa malayong bayan. Ang pangalan niya ay Don Arturo. Kasama nito ang ilang tauhan na nagsusukat ng mga lupain sa paligid ng baryo. Ayon sa usapan ng mga tao, balak umano nitong bilhin ang malalawak na taniman upang gawing malaking plantasyon. Marami ang natuwa. Iniisip nilang magkakaroon sila ng malaking kita. Ngunit may ilan ding nag-alala. Isa na roon si Nilo. Kinabukasan ay dumating si Don Arturo sa kaniyang pinyahan. Nakasuot ito ng mamahaling kasuotan at may kasamang 3 tauhan. Magalang na binati ni Nilo ang mga ito. Nabalitaan kong ikaw ang may-ari ng pinakamagandang pinyahan sa baryo, sabi ng negosyante. Katamtaman lamang po ang aking taniman. Ngumiti si Don Arturo. Huwag ka nang magpakumbaba, handa akong bilhin ang buong lupain. Nagulat si Nilo. Hindi ko po ipinagbibili ang lupaing ito. Hindi ka pa nakaririnig ng aking alok. Nagbanggit ito ng halagang hindi pa kailanman nahawakan ni Nilo sa buong buhay niya. Sapat iyon upang makabili ng malaking bahay, maraming bukirin, at mamuhay ng maginhawa habang buhay. Ngunit naalala niya ang habilin ng kaniyang ama. Naalala rin niya ang diwata. Patawad po, ngunit hindi ko maipagbibili ang lupang ito. Nawala ang ngiti sa mukha ni Don Arturo. Pag-isipan mong mabuti, hindi araw-araw may ganyang pagkakataon. Napag-isipan ko na po. Tumalikod ang negosyante. Bago ito tuluyang umalis ay sinabi nito ang mga salitang nagbigay ng pangamba kay Nilo. May paraan upang mapasakamay ko ang lupaing gusto ko. Tahimik lamang siyang nakatingin habang papalayo ang mga ito. Nang gabing iyon ay muli siyang nagtungo sa lihim na hardin. Naroon na ang diwata. Narinig ko ang kanilang pag-uusap. Nais niyang bilhin ang aking lupa.
Hindi ang lupa ang tunay niyang pakay. Napakunot ang noo ni Nilo. Alam niyang may lihim na nakatago rito. Nagulat siya. Paano niya nalaman? May mga taong matagal nang naghahanap sa harding ito. Ang ilan ay naniwalang may kayamanang nakabaon. Ang iba naman ay naghahangad ng kapangyarihan. Totoo bang may kayamanan dito? Tunay na kayamanan ang buhay na ibinibigay ng harding ito sa kalikasan, ngunit hindi iyon nauunawaan ng mga taong sakim. Tahimik na naglakad si Nilo sa paligid ng bukal. Bigla niyang napansin ang bahagyang pagitim ng isang maliit na bahagi ng tubig. Diwata! Lumapit ito. Nagsisimula na. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Habang lumalapit ang kasakiman, unti-unting naaapektuhan ang lakas ng hardin. Nabalot ng pag-aalala si Nilo. Ano ang maaari kong gawin? Ipagpatuloy mo ang pag-aalaga sa lupa. Huwag kang padadala sa takot, ngunit maging handa. Handa saan? Bago matapos ang susunod na kabilugan ng buwan, may susubok pumasok sa lihim na hardin. Napatingin si Nilo sa makapal na kagubatan. Biglang tila naging mas malamig ang simoy ng hangin. Hindi na siya nagtanong pa. Alam niyang malapit nang dumating ang unang malaking pagsubok sa kaniyang tungkulin bilang tagapagbantay. Habang pauwi siya, ay napansin niyang mula sa malayo ay may isang taong nakatayo sa gilid ng kaniyang pinyahan. Hindi niya makita ang mukha nito dahil sa dilim. Ngunit malinaw niyang nakita ang pagkinang ng dalawang matang nakamasid sa direksyon ng lihim na hardin. At nang kumurap siya, ay bigla na lamang nawala ang mahiwagang nilalang na iyon sa gitna ng gabi na para bang hindi ito naging bahagi ng mundong kaniyang ginagalawan. Hindi mapawi sa isipan ni Nilo ang mahiwagang nilalang na kaniyang nasilayan sa gilid ng pinyahan. Bagaman mabilis itong naglaho, malinaw niyang nakita ang anyo ng isang matangkad na lalaki na tila matagal nang nagmamasid sa lihim na hardin. Hindi niya malaman kung tao ba iyon o isa ring nilalang na kabilang sa hiwaga ng kagubatan. Pagsapit ng umaga ay maaga siyang nagtungo sa kaniyang bukirin. Sinuri niya ang paligid at napansin niyang may mga bakas ng paa sa mamasa-masang lupa. Hindi iyon naroon noong nakaraang araw. Ang mga bakas ay patungo sa makitid na landas na humahantong sa lihim na hardin. Mabilis na kumabog ang kaniyang dibdib. Agad niyang sinundan ang mga bakas. Pagdating niya sa pasukan ng hardin ay huminto siya. Wala nang bakas sa lupa. Para bang bigla na lamang naglaho ang taong kaniyang sinusundan. Pumasok siya sa loob. Tahimik ang buong paligid, ngunit may kakaibang bigat sa hangin. Ang mga ibong dati masayang umaawit ay nananatiling nakadapo sa mga sanga. Ang malinaw na batis ay tila mas mabagal ang agos. Lumapit si Nilo sa bukal ng buhay. Naroon na ang diwata. Hindi ito nakangiti gaya ng nakasanayan niya. May pumasok kagabi. Mahinahon nitong sinabi. Siya ba ang lalaking nakita ko? Tumango ang diwata. Hindi siya karaniwang tao. Napakunot ang noo ni Nilo. Sino siya? Isa siyang manghahanap ng mga sinaunang hiwaga. Marami na siyang napuntahang kagubatan at kabundukan. Marami na rin siyang banal na lugar na sinubukang angkinin. Lumapit ba siya sa bukal? Hindi. Hindi siya nakapasok ng tuluyan. Pinigilan siya ng kapangyarihan ng hardin. Napahinga ng maluwag si Nilo, ngunit hindi pa tapos magsalita ang diwata. Ngayon ay alam na niyang totoo ang harding ito. Natahimik si Nilo. Naunawaan niyang simula pa lamang iyon ng mas mabigat na suliranin. Habang nag-uusap sila ay biglang umihip ang malamig na hangin. Kumaluskos ang mga dahon ng napakalaking punong kahoy. Isa-isang nalaglag ang ilang puting bulaklak at marahang lumapag sa lupa. Lumapit ang diwata sa puno. Ipinahihiwatig nito na kailangan nang malaman mo ang buong kasaysayan ng hardin. Tahimik na nakinig si Nilo. Maraming daang taon na ang nakalipas, ang kabundukang ito ay hitik sa mga mahiwagang nilalang. Ang mga diwata, engkanto, at tagapag-ingat ng kalikasan ay namuhay ng payapa
kasama ng mga taong marunong gumalang sa kagubatan. Ngunit nagbago ang lahat. May mga taong dumating na ang tanging hangarin ay angkinin ang lahat ng kanilang makita. Pinutol nila ang mga punong kahoy, winasak ang mga bukal, at hinanap ang mga lihim na pinaniniwalaan nilang magbibigay sa kanila ng walang hanggang kayamanan. Marami sa aming lahi ang naglaho. Napayuko ang diwata. Ang natitirang kapangyarihan ay itinago sa harding ito. Napatingin si Nilo sa paligid. Kaya pala napakahalaga ng lugar na ito. Oo, kapag nawala ang harding ito, unti-unti ring mawawala ang biyayang bumabalot sa buong baryo Pinagdilawan. Hindi na nagsalita si Nilo. Lalong tumibay ang kaniyang pasiyang pangalagaan, ang hardin. Nang siya ay umuwi kinahapunan, ay nadatnan niyang naghihintay si Don Arturo sa kaniyang kubo. May dala itong isang malaking supot na puno ng salapi. Mukhang hindi ka pa rin nagbabago ng isip. Hindi po. Dinodoble ko na ang halaga, umiling si Nilo. Pasensya na po. Unti-unting nawala ang maamong anyo ng negosyante. Alam kong may itinatago ka. Wala po akong itinatago. Talaga ba? Inilibot ni Don Arturo ang kaniyang paningin sa buong pinyahan. Napansin kong walang tanim sa dulong bahagi ng iyong lupa. Ano ang naroon? Matandang bahagi lamang ng bukirin. Hindi ako naniniwala. Hindi sumagot si Nilo. Makalipas ang ilang sandali ay umalis si Don Arturo kasama ang kaniyang mga tauhan. Ngunit bago tuluyang mawala sa paningin ni Nilo, ay napansin niyang may ibinulong ang negosyante sa lalaking nakaitim na kasama nito. Kinagabihan ay hindi mapakali si Nilo. Sa halip na matulog ay nagtungo siyang muli sa lihim na hardin. Pagdating niya roon ay tila may kakaibang liwanag na bumabalot sa buong lugar. Ang diwata ay nakatayo sa ilalim ng napakalaking punong kahoy. Nakita ko ang pag-uusap ninyo. Natatakot akong baka may gawin sila. Hindi sila titigil. Ano ang dapat kong gawin? Tandaan mo ang isang bagay. Tahimik siyang nakinig. Ang tunay na tagapagbantay ay hindi lamang nagtatanggol. Marunong din siyang magtiwala sa kabutihan. Hindi pa man niya lubos na nauunawaan ang mga salitang iyon, ay biglang narinig nila ang malakas na kaluskos mula sa gawing pasukan ng hardin. Sabay silang napalingon. May isang malaking usang puti ang mabilis na tumakbo papasok sa hardin. Huminto ito sa harap ni Nilo. Hingal na hingal ang hayop at nanginginig ang buong katawan. Maya-maya ay tumingin ito sa gawing kagubatan. Kasunod nito ay narinig ang mabibigat na yabag ng maraming tao na papalapit sa lihim na hardin. Nagkatinginan si Nilo at ang diwata. Alam nilang dumating na ang unang tangkang pasukin ng mga taong naghahangad ang kinin ang hiwagang matagal ng pinangangalagaan ng hardin. Nanatiling nakatayo, si Nilo sa harap ng usang puti habang papalapit ang mabibigat na yabag mula sa labas ng lihim na hardin. Ang dating payapang paligid ay napalitan ng kakaibang tensyon. Maging ang mga ibon ay tumigil sa pag-awit at ang marahang agos ng bukal ng buhay ay tila naghihintay sa susunod na mangyayari. Lumapit ang diwata sa usa at marahang hinaplos ang ulo nito. Nagbabala siya sa atin, sabi ng diwata. May mga tao sa labas, tugon ni Nilo. Tumango ang diwata. Mga taong inutusan ni Don Arturo. Mabilis na sumilip si Nilo sa makitid na landas. Mula sa pagitan ng mga puno ay nakita niya ang 5 lalaki na may dalang mga itak at lubid. Maingat silang sumusulong habang sinusuri ang bawat bahagi ng kagubatan. Narito na sila. Huwag kang lalabas, sabi ng diwata. Paano natin sila pipigilan? Ang hardin mismo ang magtatanggol sa sarili nito. Ngunit kailangan nitong maramdaman na buo ang iyong loob. Huminga ng malalim si Nilo, ipinikit niya ang kaniyang mga mata at inalala ang kaniyang ama, ang kaniyang mga magulang, ang mga panahong magkasama silang nagtatanim ng pinya, at ang pangakong kaniyang binitiwan na iingatan ng lupaing minana niya. Unti-unti niyang naramdaman ang banayad na init na dumadaloy sa kaniyang buong katawan, biglang umihip ang malamig na hangin.
Kumilos ang mga sanga ng napakalaking punong kahoy. Ang mga baging na nakapaligid sa hardin ay dahan-dahang humaba at nagsimulang gumapang sa lupa na tila mga buhay na ahas. Paglapit ng mga tauhan ni Don Arturo sa pasukan ay bigla silang huminto. "Narito lang kanina ang daan," sabi ng isa. "Sigurado ka ba?" "Oo, hindi ako maaaring magkamali." Ngunit sa kanilang harapan ay makapal na kagubatan lamang ang kanilang nakita. Wala ang makitid na landas. Nagkatinginan ang mga lalaki. Nagpatuloy silang maghanap. Sa bawat hakbang nila ay lalo lamang silang naliligaw. Ang mga punong dinaanan nila ay tila paulit-ulit na lumilitaw sa kanilang harapan. Hindi nila namalayang paikot-ikot lamang sila sa iisang lugar. Sa loob ng hardin ay tahimik lamang na pinagmamasdan ni Nilo at ng Diwata ang nangyayari. Hindi sila makapapasok, hindi hanggat nananatiling tapat ang tagapagbantay. Makalipas ang ilang sandali ay nagsimulang kabahan ang mga tauhan. May mali sa kagubatang ito. Hindi tayo makalabas. Parang umiikot lang tayo. Isa sa kanila ang naggalit at walang habas na tinaga ang isang batang puno. Ngunit sa halip na bumagsak ang puno, ay tumalbog lamang ang itak at nahulog sa lupa. Napaatras ang lalaki. Biglang lumakas ang ihip ng hangin. Isa-isang nalaglag ang mga dahon mula sa mga puno at umikot sa paligid ng mga lalaki hanggang sa tuluyan silang mawalan ng direksyon. Sa sobrang takot ay nagtakbuhan silang palabas ng kagubatan. Hindi sila tumigil sa pagtakbo hanggang makarating sa kalsadang patungo sa baryo. Tahimik na bumalik ang kapayapaan sa lihim na hardin. Unti-unting humupa ang hangin. Bumalik ang pag-awit ng mga ibon. Muli ring luminaw ang tubig ng bukal. Ngumiti ang Diwata kay Nilo. Ngayon ay nakita mo ang tunay na kapangyarihan ng hardin. Hindi ito gumagamit ng dahas. Hindi kailanman. Ang layunin nito ay magtanggol, hindi manakit. Napatango si Nilo. Lalo niyang iginalang ang hiwagang ipinagkatiwala sa kaniya. Ngunit hindi pa natatapos ang kanilang pag-uusap nang biglang dumating ang usang puti. Muli itong tila balisa. Lumapit ito sa bukal ng buhay at yumuko. Napansin ni Nilo na may maitim na mantsa sa balahibo nito. "Ano ang nangyari rito?" Lumapit ang Diwata at sinuri ang hayop. May humawak sa kanya. "Sino?" "Ang lalaking nakaitim." Nagulat si Nilo. "Siya na naman. Hindi siya basta tauhan ni Don Arturo. Mas marami siyang nalalaman tungkol sa harding ito kaysa inaakala natin." Napatingin si Nilo sa malayong kabundukan. Kung gayon, hindi pa ito ang tunay na laban. Tumango ang Diwata. Ang mga taong dumating ngayon ay panimula pa lamang. Kinabukasan ay nagtipon ang mga taga-baryo pinagdilawan sa plaza. Kumalat ang balitang naligaw sa kagubatan ang mga tauhan ni Don Arturo. Marami ang nagtaka sapagkat kabisado ng mga mangangaso ang lugar na iyon. Si Don Arturo ay tahimik lamang na nakikinig. Ngunit sa kaniyang mga mata ay makikita ang matinding galit. Lumapit sa kaniya ang lalaking nakaitim at marahang bumulong. Hindi sapat ang mga ordinaryong tao. "Ano ang ibig mong sabihin?" "Nakita ko ang hinahanap natin." Nanlaki ang mga mata ni Don Arturo. "Totoo ngang naroon ang lihim na hardin?" "Oo." "Bakit hindi ka pumasok?" "Hindi pa panahon." "Tiyak ka bang makukuha natin iyon?" Bahagyang ngumiti ang lalaking nakaitim. "May paraan sa bawat hiwaga." Mula sa di kalayuan ay nakita ni Nilo ang kanilang pag-uusap. Hindi niya narinig ang kanilang mga sinabi, ngunit malinaw niyang nakita ang malamig na ngiti ng lalaking nakaitim. Sa sandaling iyon ay naramdaman niyang mas mabigat na pagsubok ang nalalapit. At sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang maging tagapagbantay siya ng lihim na hardin, naunawaan niyang ang tunay na panganib ay hindi nagmumula sa mga taong madaling matakot, kundi sa mga taong handang gawin ang lahat upang makamit ang kapangyarihang hindi nila nararapat angkinin. Lumipas ang ilang araw matapos mabigo ang mga tauhan ni Don Arturo na matagpuan ang lihim na hardin.
Muling naging payapa ang baryo Pinagdilawan, ngunit alam ni Nilo na ang katahimikang iyon ay panandalian lamang. Sa bawat umaga ay lalo niyang pinagbubuti ang pag-aalaga sa kaniyang pinyahan, habang tuwing dapit hapon naman ay dumadalaw siya sa lihim na hardin upang tiyaking ligtas ang bukal ng buhay. Isang hapon, habang pinagmamasdan niya ang mga halamang namumulaklak, napansin niyang may ilang talulot na unti-unting nalalanta. Noon lamang nangyari iyon mula nang makilala niya ang diwata. Lumapit siya sa bukal ng buhay. Naroon ang diwata, ngunit maputla ang kaniyang muka. "Bakit po tila nanghihina kayo?" tanong ni Nilo. Hindi agad sumagot ang diwata. Yumuko ito at hinawakan ang malinaw na tubig ng bukal. May masamang kapangyarihang papalapit. "Ang lalaking nakaitim ba?" Tumango ang diwata. Hindi siya karaniwang tao. Isa siyang dating tagapag-alaga ng sinaunang kagubatan. Nagulat si Nilo. Tagapag-alaga? Maraming taon na ang nakalipas, pinili rin siya ng kalikasan upang maging tagapangalaga ng isang banal na lugar. Ngunit nanaig sa kaniyang puso ang pagnanais na magkaroon ng higit na kapangyarihan. Ano ang nangyari sa kaniya? Tinangka niyang angkinin ang lakas ng kalikasan para sa sarili niyang kapakinabangan. Dahil doon, isinumpa siya. Simula noon ay hindi na siya tumanda, ngunit hindi rin siya nagkaroon ng tunay na kapayapaan. Tahimik na nakinig si Nilo. Kaya niya hinahanap ang harding ito. Naniniwala siyang ang bukal ng buhay ang makapapawi sa sumpang kaniyang dinadala. Napabuntong hininga si Nilo. Nakaawa siya. Ngumiti ng bahagya ang diwata. "Ang awa ay mabuting damdamin. Ngunit huwag mong hahayaang gamitin iyon laban sa iyo." Kinagabihan ay nagkaroon ng kakaibang unos sa paligid ng pinyahan. Makapalang ulap at malakas ang ihip ng hangin. Gayunman walang bumuhos na ulan. Habang nakatanaw si Nilo sa kaniyang bintana, ay napansin niyang may isang taong nakatayo sa gitna ng kaniyang taniman. Hindi ito gumagalaw. Mabilis siyang lumabas ng bahay. Paglapit niya ay nakilala niya ang lalaking nakaitim. Matangkad ito at balot ng maitim na balabal. Ang mukha nito ay maputla at ang mga mata ay tila matagal nang hindi nakakita ng liwanag. "Huwag kang matakot," mahinahon nitong sabi. "Hindi ako natatakot." "Ikaw si Nilo?" "Oo, ako si Lucio." Tahimik lamang si Nilo. "Hindi ako naparito upang makipaglaban." "Kundi ano? Makipagkasundo." Hindi sumagot si Nilo. "Alam kong nakita mo na ang lihim na hardin." Nanatili siyang tahimik. "Alam ko ring pinagkakatiwalaan ka ng diwata. Kung gayon ay alam mo ring hindi ko sasabihin ang anumang nais mong malaman." Napangiti si Lucio. "Matigas ang iyong loob, katulad ng iyong ama." Nagulat si Nilo. "Kilala mo ang aking ama?" "Oo. Papaano?" "Nagkita kami maraming taon na ang nakalipas. Sinubukan ko ring kumbinsihin siyang tulungan ako." At tumanggi siya. "Tulad mo." Tahimik na naghari ang paligid. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsalita muli si Lucio. "Hindi mo nauunawaan ang aking dinaranas. Kung ang balak mo ay sirain ang hardin, hindi kita tutulungan." "Hindi ko nais sirain iyon, kundi gamitin." Tumango si Lucio. "Isang patak lamang mula sa bukal ng buhay ang kailangan ko upang mapawi ang sumpang bumabalot sa akin. Tanging ang diwata lamang ang makapagpapasya roon." Unti-unting nagdilim ang mukha ni Lucio. Hindi niya ako kailanman patatawarin. "Bakit?" "Dahil ako ang naging dahilan ng pagkawala ng marami sa aming mga tagapagbantay." Natahimik si Nilo. Sa unang pagkakataon ay nakita niyang may lungkot sa mga mata ng lalaking nakaitim. Ngunit kasabay ng lungkot ay naroon pa rin ang matinding pagnanasa sa kapangyarihan. "Bibigyan kita ng 3 araw." "Para saan?" "Pag-isipan mong mabuti." "Ano ang dapat kong pag-isipan?" "Ibigay mo sa akin ang daan patungo sa lihim na hardin." "Hindi. Hindi mo pa man pinag-iisipan." "Hindi ko kailangang pag-isipan." Malamig na ngumiti si Lucio.
Kung gayon, huwag mo akong sisihin sa mangyayari. Unti-unti siyang naglakad palayo hanggang sa tuluyan siyang lamunin ng dilim. Kinabukasan ay agad na nagtungo si Nilo sa lihim na hardin. Isinalaysay niya sa diwata ang lahat ng nangyari. Hindi na ito nagtaka. Darating ang araw na haharapin mo siya. Ano ang dapat kong gawin? Huwag mong pairalin ang galit. Ngunit nagbabanta siya. Ang galit ang pinagmulan ng kaniyang pagkasawi. Kapag hinayaan mong manaig din iyon sa iyong puso, matatalo ka bago pa magsimula ang laban. Tumango si Nilo. Habang sila ay nag-uusap, biglang kumislap ang gintong bunga ng pinya sa ilalim ng napakalaking punong kahoy. Unti-unti itong nagliwanag. Lumapit ang diwata at marahang hinawakan ang bunga. Dumarating na ang panahong matagal na nating hinihintay. Ano ang ibig ninyong sabihin? Malapit nang mamunga ang kapalaran ng harding ito. Napatitig si Nilo sa gintong pinya. Hindi pa niya alam kung ano ang magiging papel nito sa darating na pagsubok. Ngunit malinaw sa kaniyang puso na ang mga susunod na araw ang magpapasya kung mananatiling ligtas ang lihim na hardin o tuluyan itong mahuhulog sa kamay ng mga taong naghahangad ang kapangyarihang matagal ng pinangangalagaan ng kalikasan. 3 araw ang lumipas mula nang magbanta si Lucio. Sa bawat araw na iyon ay hindi mapakali si Nilo. Hindi niya alam kung kailan muling kikilos ang lalaki na kaitim, ngunit batid niyang hindi nito bibiguin ang sariling pangako. Samantala, lalo namang naging kakaiba ang lihim na hardin. Mas maliwanag ang liwanag na nagmumula sa bukal ng buhay. Ang mga bulaklak ay namukadkad ng sabay-sabay at ang napakalaking punong kahoy sa gitna ng hardin ay tila mas buhay kaysa dati. Maging ang gintong pinya ay lalo pang kumikinang sa bawat pagsikat ng araw. Isang umaga, tinawag ng diwata si Nilo sa ilalim ng matandang punong kahoy. Nilo, dumating na ang oras upang subukin ang iyong puso. Tahimik siyang lumapit. Ano po ang kailangan kong gawin? Itinuro ng diwata ang gintong pinya. Ang bungang iyan ang pinakabanal na bunga sa harding ito. Hindi ito maaaring pitasin ng taong may bahid ng kasakiman. Napatitig si Nilo sa pambihirang bunga. Kung gayon ay bakit ninyo ako dinala rito? Sapagkat ikaw ang napili ng hardin. Nag-atubili si Nilo. Ako po ba ang pipitas nito? Hindi pa. Napakunot ang kaniyang noo. Una ay kailangan mong patunayan na ang iyong puso ay hindi magbabago kahit dumating ang tukso. Hindi pa man siya nakapagtatanong ay biglang naglaho ang diwata. Kasabay nito ay nagbago ang anyo ng paligid. Ang dating luntiang hardin ay napalitan ng isang napakalawak na bukirin na hitik sa mga gintong ani. Sa di kalayuan ay nakatayo ang isang malaking bahay na yari sa matitibay na kahoy at bato. May mga taong lumapit kay Nilo. Ikaw na ang pinakamayamang magsasaka sa buong lalawigan. Ngumiti ang mga ito. Sa isang salita mo lamang magiging iyo ang lahat ng lupa sa paligid. Napatingin si Nilo sa malawak na bukirin. Saglit na sumagi sa kaniyang isip ang maginhawang buhay. Ngunit kasunod niyon ay naalala niya ang mga magsasakang matagal na niyang kasamang namuhay sa baryo. Unti-unti siyang umiling. Hindi ko kailangan ang lahat ng ito. Biglang naglaho ang tanawin. Muli siyang napunta sa lihim na hardin. Muling lumitaw ang diwata. Naipasa mo ang unang pagsubok. Ngunit hindi pa iyon ang katapusan. Muling nagbago ang paligid. Sa pagkakataong ito ay nakita niyang buhay na buhay ang kaniyang ama. Lumapit ito at niyakap siya. Anak. Naluha si Nilo. Matagal na niyang pinangarap na muling makita ang kaniyang ama. Sumama ka sa akin. Saan po tayo pupunta? Sa lugar na wala nang pagdurusa. Halos sumunod na si Nilo, ngunit napansin niyang walang anino ang kaniyang ama. Naalala niya ang sinabi ng diwata na susubukin ang kaniyang puso. Napapikit siya. Kung kayo man ang tunay kong ama, alam kong hindi ninyo ako hihikayating talikuran ang tungkulin ko. Pagdilat niya ay naglaho ang anyo ng matanda.
bumalik muli ang hardin. Ngumiti ang diwata. Naipasa mo rin ang ikalawang pagsubok. Napabuntong hininga si Nilo. Akala niya ay tapos na ang lahat. Ngunit biglang umitim ang kalangitan. Lumamig ang simoy ng hangin. Mula sa likuran ng malaking punong kahoy ay lumabas si Lucio. Nahuli na kita, nagulat si Nilo. Paano ka nakapasok? Hindi ako pinapasok ng hardin. Napansin ni Nilo na ang katawan ni Lucio ay tila usok lamang. Isa pala itong anyong nilikha ng kaniyang kapangyarihan. Tinutokso lamang kita. Lumapit ang anino ni Lucio sa gintong pinya. Iyan ang kailangan ko. Sinubukan niyang abutin ang bunga. Ngunit bago pa niya ito mahawakan, ay sumiklab ang isang matinding liwanag. Napaatras siya. Unti-unting nagkaroon ng mga bitak ang kaniyang anyong usok. Hanggat may tapat na tagapagbantay, hindi ko makukuha ang bungang ito. Malamig niyang tiningnan si Nilo. Ngunit tandaan mo. Ano iyon? Ang puso ng tao ay madaling magbago. Pagkasabi niyon ay naglaho ang kaniyang anino. Tahimik na napaupo si Nilo. Lumapit ang diwata. Ngayon ay alam na niya na hindi kanya madaling matitinag. Ngunit hindi pa rin siya sumusuko. Hindi. Napatitig ang diwata sa kalangitan. At natatakot akong may iba pa siyang binabalak. Kinagabihan ay isang matinding balita ang kumalat sa buong baryo Pinagdilawan. Nasusunog ang isang malaking bahagi ng kagubatan sa kabilang dulo ng bundok. Nagkagulo ang mga tao, lahat ay nagsikap na apulahin ang apoy. Habang nakatanaw si Nilo sa makapal na usok na umaakyat sa langit, bigla niyang naalala ang sinabi ni Lucio. May iba pa siyang binabalak. Biglang lumitaw ang diwata sa kaniyang tabi. Maputla ang mukha nito. Hindi aksidente ang sunog. Sino ang may gawa? Sinimulan na ni Lucio ang kaniyang tunay na pag-atake. Napalakas ang tibok ng puso ni Nilo. Hindi na ang lihim na hardin lamang ang nasa panganib. Pati ang buong baryo Pinagdilawan ay nagsisimula nang madamay sa labanang matagal nang nakatago sa pagitan ng kabutihan at kasakiman. Makapal na usok ang bumalot sa kalangitan ng baryo Pinagdilawan. Mula sa malayo ay tanaw ng mga mamamayan ang mapupulang apoy na unti-unting lumalamon sa kagubatan. Nagtipon ang mga lalaki at babae sa baryo, bitbit ang mga timba at anumang maaaring gamitin upang maapula ang apoy. Hindi nag-atubili si Nilo. Iniwan niya ang kaniyang pinyahan at agad na tumulong sa mga taga-baryo. Maghapon silang nagsalin ng tubig mula sa ilog at walang kapagurang nagbuhos sa mga naglalagablab na puno. Ngunit sa bawat bahaging kanilang naaapula ay may panibagong apoy na sumisiklab. Pagsapit ng dapit hapon ay tila wala pa ring katapusan ang sunog. Habang nagpapahinga sandali ang mga tao, ay napansin ni Nilo ang lalaking nakaitim na nakatayo sa tuktok ng isang malaking bato sa kabilang bahagi ng kagubatan. Tahimik lamang itong nakamasid. Maya-maya ay naglaho itong parang usok. Hindi na nagdalawang isip si Nilo. Alam niyang kailangang makausap ang diwata. Mabilis siyang nagtungo sa lihim na hardin, ngunit pagdating niya ay nagulat siya. Ang dating luntiang damuhan ay bahagyang nalalanta, ang ilang bulaklak ay nakayuko. Ang malinaw na bukal ng buhay ay hindi na kasing linaw ng dati. Lumabas ang diwata mula sa ilalim ng napakalaking punong kahoy. Kapansin-pansin ang panghihina nito. Unti-unti nang naaabot ng kasamaan ang hardin, malungkot nitong wika. Nagagawa ba iyon ng apoy? Hindi ang apoy yang tunay na panganib. Kundi ano? Ang puot na nagtutulak sa taong manira ng kalikasan. Tahimik na yumuko si Nilo. May magagawa pa ba tayo? Tumango ang diwata. May pag-asa pa. Lumapit ito sa gintong pinya. Ang dating maliit na bunga ay ganap ng nahinog. Naglalabas ito ng banayad na gintong liwanag na unti-unting lumaganap sa buong hardin. Ito na ang oras. Ano ang dapat kong gawin? Ipikit mo ang iyong mga mata at ilagay ang iyong mga kamay sa bunga. Ginawa ni Nilo ang sinabi ng diwata.
Pagdampi ng kaniyang mga palad sa gintong pinya ay nakaramdam siya ng kakaibang init na unti-unting kumalat sa kaniyang buong katawan. Kasabay nito ay tila may mga tinig na marahang bumubulong sa kaniyang isipan. Mga tinig ng mga dating tagapagbantay ng hardin. Isa-isa nilang ibinabahagi ang kanilang karunungan. Natutuhan ni Nilo na ang tunay na lakas ng hardin ay hindi nagmumula sa mahika lamang. Ito ay nagmumula sa bawat taong nagmamahal at gumagalang sa kalikasan. Unti-unti niyang iminulat ang kaniyang mga mata. Napansin niyang mas maliwanag na ang buong hardin. Maging ang mga nalalantang halaman ay nagsisimula ng manumbalik ang sigla. Ngumiti ang diwata. Tinanggap ka na ng mga sinaunang tagapagbantay. Nararamdaman ko ang kanilang lakas. Hindi nila ibinigay iyon upang gamitin sa paghihigante, kundi upang magbigay ng buhay. Tumango si Nilo. Biglang dumating ang usang puti kasama ang maraming ibon at iba pang hayop sa kagubatan. Lahat sila ay tila naghihintay ng isang utos. Lumapit ang diwata. Panahon na upang iligtas ang kagubatan. Lumabas silang dalawa mula sa lihim na hardin. Pagdating nila sa gilid ng nasusunog na kagubatan, ay nakapaligid pa rin ang mga taga-baryo. Halos mawalan na ng pag-asa ang mga tao. Humakbang si Nilo sa harapan. Tahimik niyang ipinikit ang kaniyang mga mata. Hinawakan niya ang maliit na sisidlang puno ng tubig na ibinigay ng diwata mula sa bukal ng buhay. Marahan niya itong ibinuhos sa lupa. Kasabay niyon ay umihip ang isang malamig at malakas na hangin. Nagsimulang magtipon ang maiitim na ulap. Ilang sandali pa lamang ay bumuhos ang napakalakas na ulan. Nagbunyi ang mga tao. Unti-unting namatay ang apoy. Nakaligtas ang malaking bahagi ng kagubatan. Hindi alam ng mga taga-baryo kung paano biglang dumating ang ulan matapos ang mahabang tagtuyot. Ngunit si Nilo at ang diwata ay alam ang sagot. Sa di kalayuan ay nakatanaw si Lucio. Mahigpit ang pagkakakuyom ng kaniyang mga kamao. Bigo na naman ako, bulong niya. Ngunit maya-maya ay napangiti siya. Hindi pa ito ang wakas. Paglingon niya ay nakita niya si Don Arturo na papalapit. Naparami ang iyong pagkakamali, sabi ng negosyante. Hindi pa tapos ang ating pakay. Ano ang susunod natin gagawin? Tumingin si Lucio sa direksyon ng lihim na hardin. Hindi natin matatalo ang hardin habang buo ang tiwala ng mga tao kay Nilo. Ano ang ibig mong sabihin? Kapag nasira ang kaniyang pangalan, mawawala ang kaniyang lakas bilang tagapagbantay. Tahimik na tumango si Don Arturo. Isang mapanlinlang na ngiti ang sumilay sa kanilang mga labi. Hindi na nila susubukang lusubin ang hardin sa pamamagitan ng dahas. Sa halip, sisimulan nilang wasakin ang tiwala ng buong baryo pinagdilawan sa taong itinalaga upang maging tagapag-ingat ng lihim na hardin. At iyon ang magiging pinakamahirap na pagsubok na haharapin ni Nilo. Matapos maapula ang malaking sunog sa kagubatan, ay muling bumalik ang katahimikan sa baryo pinagdilawan. Nagpasalamat ang mga tao dahil naligtas ang kanilang mga taniman at kabahayan. Marami ang naniwalang ang biglaang pagdating ng malakas na ulan ay isang himala. Si Nilo ay hindi nagsalita tungkol sa tunay na nangyari. Nagpatuloy lamang siya sa kaniyang payak na pamumuhay. Tuwing umaga ay nasa pinyahan siya at tuwing dapit hapon ay lihim niyang dinadalaw ang mahiwagang hardin upang tiyaking ligtas ang bukal ng buhay. Ngunit sa kabilang panig ng baryo ay may ibang balak sina Don Arturo at Lucio. Isang gabi ay lihim nilang ipinatawag ang ilan sa mga taong madaling masilaw sa salapi. Nais naming malaman ninyo ang isang lihim, sabi ni Don Arturo. Tahimik na nakinig ang mga lalaki. May nakatagong kayamanan sa pinyahan ni Nilo. Nagkatinginan ang mga ito. Kung hindi dahil sa kaniya, matagal na sanang nakinabang ang buong baryo. Sigurado ba kayo? Ngumiti si Lucio. Hindi lamang kayamanan ang naroon. May isang lugar na nagbibigay ng pambihirang biyaya, ngunit ayaw itong ipakita ni Nilo dahil gusto niyang mapasakan niya ang lahat. Mabilis na kumalat ang usap-usapan.
Kinabukasan ay halos bawat sulok ng baryo ay iyon na ang pinag-uusapan. Nagtatago raw si Nilo ng kayamanan. Kaya pala laging maganda ang kaniyang ani. Hindi man lamang niya ibinahagi sa atin. Unti-unting nabalot ng pagdududa ang ilang mamamayan. Napansin niyo ni Nilo nang magtungo siya sa pamilihan. Ang mga dati niyang kaibigang magsasaka ay hindi na siya gaanong pinapansin. May ilan pang pabulong na nag-uusap habang siya ay dumaraan. Masakit iyon para kay Nilo, ngunit pinili niyang manahimik. Nang gabing iyon ay nagtungo siya sa lihim na hardin. Naroon ang diwata, nakaupo sa tabi ng bukal ng buhay. Alam ko ang iyong dinaramdam. Mas mabigat pala ang paninirang puri kaysa sa pagbabanta. Tumango ang diwata. Ang sugat na dulot ng kasinungalingan ay hindi nakikita, ngunit malalim. Hindi ko alam kung paano ko ipaliliwanag ang lahat. Hindi mo kailangang ipagtanggol ang sarili mo sa bawat paratang. Napatingin si Nilo sa malinaw na tubig, ngunit unti-unti na silang nawawalan ng tiwala sa akin. Ang katotohanan ay parang bukal. Maaaring matabunan ng panandalian, ngunit muli itong lilitaw. Tahimik na nagmuni-muni si Nilo. Kinabukasan ay dumating sa kaniyang bahay ang punong barangay kasama ang ilang matatanda sa baryo. Nilo, wika ng punong barangay, nais naming malaman ang totoo. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Marami ang nagsasabing may itinatago kang kayamanan. Umiling si Nilo. Wala po akong kayamanan. Kung gayon, bakit laging masagana ang iyong ani? Napangiti siya ng bahagya. Dahil inaalagaan ko ang aking lupa at hindi ako nagsasawang magtrabaho. Hindi lahat ay naniwala. May ilang umiling. May ilan namang tahimik lamang. Pag alis ng mga matatanda, ay nakita ni Nilo si Don Arturo na nakatayo sa di kalayuan. May ngiti ito sa labi. Alam niyang unti-unting gumagana ang kanilang plano. Kinagabihan ay muling nagtungo si Lucio sa gilid ng pinyahan. Sa pagkakataong ito ay hindi siya nagtago. Nakikita mo ba ang nangyayari? Tanong niya kay Nilo. Tigilan mo na ang ginagawa mo. Madali lang naman ang solusyon. Hindi ko ipagkakanulo ang Hardin. Kapalit niyon ay mawawala sa iyo ang tiwala ng buong baryo. Tahimik na tumingin si Nilo sa mga bituin. Mas pipiliin kong mawalan ng dangal sa paningin ng tao kaysa maging taksil sa pangakong iniwan ng aking ama. Saglit na natahimik si Lucio. May bahagyang paghanga sa kaniyang mga mata, ngunit mabilis din iyong napalitan ng malamig na titig. Kung ganoon, maghanda ka. Bakit? Sapagkat bukas, hindi na tsismis ang haharapin mo. Pagkatapos sabihin iyon, ay naglaho si Lucio sa dilim. Kinabukasan, nagising ang buong baryo pinagdilawan sa isang nakagugulat na balita. May ilang puno ng pinya sa bukirin ng mga magsasaka ang biglang natuyo magdamag. Kasabay nito ay may nakapaskil sa gitna ng baryo. Nakasulat doon, isinusumpa ang baryong ito dahil sa lihim na itinatago ni Nilo. Nabahala ang lahat. May mga natakot, may mga nagalit, at may mga nagsimulang maniwalang si Nilo nga ang sanhi ng mga nangyayaring kakaiba sa kanilang baryo. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Nilo na hindi lamang ang lihim na hardin ang kailangang iligtas. Kailangan din niyang iligtas ang pagkakaisa ng baryo pinagdilawan bago tuluyang manaig ang takot at kasinungalingang itinanim ni Lucio at Don Arturo sa puso ng mga tao. Matapos maapula ang malaking sunog sa kagubatan, ay muling bumalik ang katahimikan sa baryo pinagdilawan. Nagpasalamat ang mga tao dahil naligtas ang kanilang mga taniman at kabahayan. Marami ang naniwalang ang biglaang pagdating ng malakas na ulan ay isang himala. Si Nilo hindi nagsalita tungkol sa tunay na nangyari. Nagpatuloy lamang siya sa kaniyang payak na pamumuhay. Tuwing umaga ay nasa pinyahan siya at tuwing dapit hapon ay lihim niyang dinadalaw ang mahiwagang hardin upang tiyaking ligtas ang bukal ng buhay. Ngunit sa kabilang panig ng baryo ay may ibang balak sina Don Arturo at Lucio. Isang gabi ay lihim nilang ipinatawag ang ilan sa mga taong madaling masilaw sa salapi. Nais naming malaman ninyo ang isang lihim, sabi ni Don Arturo. Tahimik na nakinig ang mga lalaki.
May nakatagong kayamanan sa pinyahan ni Nilo. Nagkatinginan ang mga ito. Kung hindi dahil sa kanya, matagal na sanang nakinabang ang buong baryo. Sigurado ba kayo? Ngumiti si Lucio. Hindi lamang kayamanan ang naroon. May isang lugar na nagbibigay ng pambihirang biyaya, ngunit ayaw itong ipakita ni Nilo dahil gusto niyang mapasaka niya ang lahat. Mabilis na kumalat ang usap-usapan. Kinabukasan ay halos bawat sulok ng baryo ay iyon na ang pinag-uusapan. Nagtatago raw si Nilo ng kayamanan. Kaya pala laging maganda ang kaniyang ani. Hindi man lamang niya ibinahagi sa atin. Unti-unting nabalot ng pagdududa ang ilang mamamayan. Napansin niyon ni Nilo nang magtungo siya sa pamilihan. Ang mga dati niyang kaibigang magsasaka ay hindi na siya gaanong pinapansin. May ilan pang pabulong na nag-uusap habang siya ay dumaraan. Masakit iyon para kay Nilo, ngunit pinili niyang manahimik. Nang gabing iyon ay nagtungo siya sa lihim na hardin. Naroon ang diwata nakaupo sa tabi ng bukal ng buhay. Alam ko ang iyong dinaramdam. Mas mabigat pala ang paninirang puri kaysa sa pagbabanta. Tumango ang diwata. Ang sugat na dulot ng kasinungalingan ay hindi nakikita ngunit malalim. Hindi ko alam kung paano ko ipaliliwanag ang lahat. Hindi mo kailangang ipagtanggol ang sarili mo sa bawat paratang. Napatingin si Nilo sa malinaw na tubig. Ngunit unti-unti na silang nawawalan ng tiwala sa akin. Ang katotohanan ay parang bukal. Maaaring matabunan ng panandalian, ngunit muli itong lilitaw. Tahimik na nagmuni-muni si Nilo. Kinabukasan ay dumating sa kaniyang bahay ang punong barangay kasama ang ilang matatanda sa baryo. Nilo, wika ng punong barangay, nais naming malaman ang totoo. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Marami ang nagsasabing may itinatago kang kayamanan. Umiling si Nilo. Wala po akong kayamanan. Kung gayon, bakit laging masagana ang iyong ani? Napangiti siya ng bahagya. Dahil inaalagaan ko ang aking lupa at hindi ako nagsasawang magtrabaho. Hindi lahat ay naniwala. May ilang umiling. May ilan namang tahimik lamang. Pag-alis ng mga matatanda ay nakita ni Nilo si Don Arturo na nakatayo sa di kalayuan. May ngiti ito sa labi. Alam niyang unti-unting gumagana ang kanilang plano. Kinagabihan ay muling nagtungo si Lucio sa gilid ng pinyahan. Sa pagkakataong ito ay hindi siya nagtago. Nakikita mo ba ang nangyayari? Tanong niya kay Nilo. Tigilan mo na ang ginagawa mo. Madali lang naman ang solusyon. Hindi ko ipagkakanulo ang hardin. Kapalit niyon ay mawawala sa iyo ang tiwala ng buong baryo. Tahimik na tumingin si Nilo sa mga bituin. Mas pipiliin kong mawalan ng dangal sa paningin ng tao kaysa maging taksil sa pangakong iniwan ng aking ama. Saglit na natahimik si Lucio. May bahagyang paghanga sa kaniyang mga mata. Ngunit mabilis din iyong napalitan ng malamig na titig. Kung ganoon, maghanda ka. Bakit? Sapagkat bukas, hindi na tsismis ang haharapin mo. Pagkatapos sabihin iyon ay naglaho si Lucio sa dilim. Kinabukasan, nagising ang buong baryo pinagdilawan sa isang nakagugulat na balita. May ilang puno ng pinya sa bukirin ng mga magsasaka ang biglang natuyo magdamag. Kasabay nito ay may nakapaskil sa gitna ng baryo. Nakasulat doon, isinusumpa ang baryong ito dahil sa lihim na itinatago ni Nilo. Na bahala ang lahat. May mga natakot, may mga nagalit. At may mga nagsimulang maniwalang si Nilo nga ang sanhi ng mga nangyayaring kakaiba sa kanilang baryo. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Nilo na hindi lamang ang lihim na hardin ang kailangang iligtas. Kailangan din niyang iligtas ang pagkakaisa ng baryo pinagdilawan. Bago tuluyang manaig ang takot at kasinungalingang itinanim ni Lucio at Don Arturo sa puso ng mga tao. Nagising ang buong baryo pinagdilawan na balot ng takot at pagdududa. Ang mga natuyong puno ng pinya at ang nakapaskil na babala ay naging sanhi ng pagkakawatak-watak ng mga mamamayan. Ang ilan ay nagsimulang umiwas kay Nilo
habang ang iba naman ay tahimik na naghihintay kung ano pa ang susunod na mangyayari. Hindi na halos makalabas ng bahay si Nilo nang hindi siya tinitingnan ng may pag-aalinlangan. Gayunman, hindi siya nagtanim ng sama ng loob. Sa halip ay ipinagpatuloy niya ang pag-aalaga sa kaniyang pinyahan, gaya ng itinuro ng kaniyang ama. Nanatili siyang mapagkumbaba at hindi nagsalita ng masama laban kina Don Arturo at Lucio. Pagsapit ng dapit hapon ay nagtungo siya sa lihim na hardin. Pagdating niya roon ay napansin niyang ang gintong pinya ay naglalabas ng mas maliwanag na sinag kaysa dati. Ang buong hardin ay tila nababalot ng isang mapayapang liwanag. Naroon ang diwata. Ngunit sa pagkakataong iyon ay may kakaiba sa kaniyang anyo. Ang kaniyang kasuotan ay kumikislap na tila hinabi mula sa liwanag ng umaga at ang kaniyang mukha ay puno ng pag-asa. Dumating na ang huling sandali ng ating pagsubok, sabi nito. Tapos na ba ang lahat ng paghihirap? Hindi pa. Ngunit ngayon ay maaari ng manaig ang katotohanan. Lumapit ang diwata sa gintong pinya. Maingat nitong pinitas ang bunga at iniabot kay Nilo. Ikaw lamang ang maaaring magdala nito. Tinanggap iyon ni Nilo ng may paggalang. Hindi ito mabigat, ngunit dama niya ang kakaibang init na nagmumula rito. Dalhin mo ito sa gitna ng baryo pagsikat ng araw. Ano po ang mangyayari? Magtiwala ka lamang. Kinabukasan ay nagtungo si Nilo sa plaza ng baryo Pinagdilawan. Naroon ang halos lahat ng mamamayan. Dumating din sina Don Arturo at Lucio. May mapanuksong ngiti ang dalawa habang pinagmamasdan si Nilo. Humakbang si Nilo sa gitna ng plaza. Hindi siya nagsalita. Tahimik lamang niyang inilapag ang gintong pinya sa lupa. Sa sandaling iyon ay kumalat ang isang banayad na liwanag sa buong paligid. Unti-unting lumakas ang ningning hanggang sa nabalot nito ang buong baryo. Nagulat ang mga tao. Kasabay ng liwanag ay lumitaw ang mga larawan na tila buhay na alaala. Nakita nila si Lucio noong kabataan nito bilang isang tagapag-alaga ng kagubatan. Nakita nila kung paano siya nilamon ng kasakiman. Nakita rin nila si Don Arturo na nag-utos na sunugin ang kagubatan upang mapilitan ng mga tao na ipagbili ang kanilang mga lupain. Isa-isa ring nasilayan ng mga mamamayan ang kabutihan ni Nilo, ang walang sawang pagtulong niya sa mga kapwa magsasaka, ang kaniyang paggalang sa kalikasan at ang kaniyang katapatan sa pangakong iniwan ng kaniyang ama. Nang maglaho ang mga larawan ay nanaig ang katahimikan. Walang makapagsalita. Unti-unting yumuko ang punong barangay. Patawarin mo kami, Nilo. Isa-isang lumapit ang mga taga-baryo. Humingi sila ng tawad sa maling paghusga. Ngunit ngumiti lamang si Nilo. Wala akong galit sa inyo. Ang takot ay madaling magpalabo ng isip. Ang mahalaga ay nagkaunawaan tayong muli. Napayuko si Don Arturo. Alam niyang wala na siyang maitatanggi. Tahimik siyang umalis sa baryo kasama ang kaniyang mga tauhan at hindi na muling nagbalik. Samantala, nanatiling nakatayo si Lucio. Nakatitig siya sa gintong pinya. Lumapit sa kanya ang diwata. Lucio, unti-unti niyang itinaas ang kaniyang ulo. Matagal kitang kinamuhian, sabi ng diwata. Hindi ko na mababawi ang aking mga kasalanan. Hindi, nalungkot si Lucio. Ngunit maaari kang magsimulang magbago. Napuno ng luha ang kaniyang mga mata. Sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, ay taos puso siyang lumuhod. Patawad. Lumapit si Nilo. Hindi siya nagsalita. Iniabot lamang niya ang kaniyang kamay. Matagal na pinagmasdan iyon ni Lucio bago niya tinanggap. Sa sandaling magtagpo ang kanilang mga kamay, ay unti-unting naglaho ang maitim na ulap na bumabalot sa kaniyang katawan. Nawala ang sumpang matagal niyang pinasan. Napaluha siya habang unti-unting bumalik ang dating liwanag sa kaniyang mukha. Ngumiti ang diwata. Ang tunay na himala ay hindi kapangyarihan, kundi ang pusong marunong magsisi at magpatawad.
Mula noon ay muling namayapa ang baryo Pinagdilawan. Mas lalo pang naging mabunga ang mga pinyahan ng bawat magsasaka. Walang sino man ang naghangad ang kininin ang lihim na hardin sapagkat natutuhan nilang ang biyaya ng kalikasan ay hindi dapat ariin ng iisang tao kundi pangalagaan ng lahat. Nanatiling tagapagbantay si Nilo ng mahiwagang hardin, ngunit hindi niya kailanman ipinagyabang ang kaniyang tungkulin. Tahimik niyang ipinagpatuloy ang buhay na itinuro ng kaniyang ama, isang buhay na puno ng sipag, kabutihan at pagmamahal sa kalikasan. Tuwing sumisikat ang araw, marahang sumasayaw ang mga dahon ng pinya sa ihip ng hangin na tila nagpapaalala sa bawat dumaraan na may mga hiwagang hindi nasusukat sa kayamanan. Ang pinakamahalagang kayamanan ay ang pusong marunong magmahal, magpatawad at mag-ingat sa mga biyayang ipinagkaloob ng may kapal at ng kalikasan. At sa kaibuturan ng pinyahan ni Nilo, na natiling namamayani ang lihim na hardin. Isang banal na lugar na magpapatuloy na magbigay ng pag-asa at biyaya sa mga taong may malinis na puso sa marami pang salinlahi. Wakas.